ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung korupsyon. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaulanan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga Action Update PH. Ito dito po kasi mga ka-update, nagsalita ho itong ating VP Sara na ano nga ba ang kinababagsak ng ating bayan o ng Pilipinas. Unang-una ho sa lahat, tinalakay na nga po dito ni VP Sara ha. Bubuksan niya ho dito mga ka-update na noon pa man, 2007 pa lamang, kapanahunan pa ni Arroyo, yung korupsyon ho, pinupuksa na ng mga Pilipino. Galit na yung mga tao. Pero hanggang ngayon ho, hindi ma-resolve. Bakit ho ba? Ginagawa ho kasi nilang retirement etong gobyerno. Gusto ho nilang pagkakitaan ang mga tax ng mga Pilipino. Kaya po yan ang nangyayari sa ating bayan. Kaya ngayon mga kabdita, 2025 na ho, lugmok pa rin ang Pilipinas. Hindi ho umaasenso. Bakit? Kasi nga ho sa mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Diba? Isipin mo yon, etong mismong Vice President ang nagsasabi na dapat sa pamumuno ni Marcos luminis o matapos na yung korupsyon, pero parang kabaliktaran pa yung nangyayari. Natatakot na yung mag-invest yung mga ibang bansa o mga banyaga dito sa ating bansa. Bakit? Kasi nga ho, kinahihiya, pinandidirihan na ho tayo ng mga bansa dyan na matindi nga yung korupsyon sa ating bayan. Hindi ho nila matapos-tapos hindi ho matigil itong korupsyon sa pamumuno ngayon ni Marcos Jr. Lahat ho mga kabdate, yung mga matindi ho nilang korupsyon, ibabaling ho nila, isisisi ho nila sa mga past administration. Alam naman nilang may korupsyon na sa mga panahon pa man nang simula sa tatay niya, inulit pa ng anak. Diba? Talagang makikita mo yung pagiging Marcos nitong si Bongbong. Nasa dugo ho talaga nila o nasa lahi talaga nila yung pagiging, alam nyo, kawatan. Diba? Sipin mo yan, kailangan mo pang gawin yan. Pinalayas na kayo dito Pinalayas na kayo sa Pilipinas, dinala kayo sa Hawaii. Diba? Hindi nyo pa ba naisip yun? Tapos naging presidente ka, inuulit na yun na naman. Kaya, matindi ito mga ka-update. Hindi lang tatagal hindi po tatagal, babalik at babalik itong si Marcos Jr. at ang kanyang mga pamilya sa Hawaii. Palalayasin na naman ito ng mga Pilipino. Siyempre ho, pagod na yung mga ating kababayan. Nagsusumikap, naghihirap, nagbabayad ng buwis. Tinitiis yung minimum wage na 500 to 700 pesos. Diba? Isipin mo yun, hindi naman nga kasi yun kaysa isang tao lang. Yung pagkain mo, yung almusal, tanghalian, hapunan. Meron pang merienda. Tapos, itong mga korap dito sa gobyerno, nagmamalinis, ang gaganda ng mga sasakyan. Pumasok silang hindi naman milyonaryo, lalabas po sila, matindi. Diba? Naiisip nyo po ba yun mga ka-update? Na kahit na anong gawin natin nagbabayad ka ng buwis, lumalaban ka ng patas, nanakawan ka lang. Kaya itong si VP Sara mga ka-update, yun lang po yung makakapagpatigil ng corruption, oras na makaluklukuyan bilang presidente sa 2028. Kasi lahat po ng panggigipit nila sa mga Duterte, matatapos at matatapos din yan mga ka-update. Diba? Nakakalimutan po yata ni Boying, impeachable officer din ang ombudsman. Kaya oras na magkamali itong si Boying mga ka-update, hindi humalayong masibak ho yan. Hindi ho malayong ma-impeach yan. Kaya wag na wag ho nilang banat-banatan si VP Sara dahil mali ho yung kinakalaban nila. Mali ho. Yan po yung totoong naglilingkod sa bayan. Nagsilabas nga ho yung mga survey nila Diba?
mataas daw yung ratings ni Marcos Jr. Tapos may pinakita ha. Ito mga ka-update. Ipapakita lang ho natin itong mga trolls. Matindi kasi mga ka-update. Lahat ho ng panggigipit, ginagawa ho nila sa mga Duterte. Tapos, akala mo mga Pilipino yung mga nagre-react sa kanila. Yung nagmamalinis ho sila, nakala mo talaga ubod ng galing magserbisyo sa kanilang bayan. Diba? Wait lang ho mga ka-update. Titignan lang ho natin dito kasi ito talaga namang ito. Isi-save lang ho natin mga ka-update. Ito. Kasi makikita ho talaga natin na hindi naman po talaga mga totoong tao. Mga AI or ibang lahi. Alam niyo po ba yun? Ibang lahi po. Yung mga hindi ho Pilipino yung mga nagre-react eh. Ayun, ipapakita na ho natin mga ka-update. Etong litrato ni Marcos. Ayan. Nakikita niyo po ba yun? Ayan. Inquirernet na po yan mga ka-update. Tignan niyo po. Ipapakita ho natin kung sino yung mga nagre-react. Sino nga ba? Mga tao ba talaga to? O gawa-gawa na lang ho talaga nila? Sa mga ka-update. 1 second. Ito na ho. Yan o. Mga ka-update o. Makikita mo talaga na ginagago lang nila yung mga Pilipino. Ayan. Diba? Marami nagre-react mga ka-update mga puso. Alam nyo po ba yun? Mga puso. Pero tingnan po natin ano yung mga pangalan. Kung may maiintindihan ho kayo. Ayan o. Mga Vietnamese ba yun, mga ka-update? May nguyen, ngo, tuan, pong. Yan po yung mga nagre-react kay Marcos Jr. Tapos sasabihin ho nila, si BP Sara yung may troll. Malabo ho yan. Wala hong troll yan. Tapos itong si Marcos Jr. pa, nakakatawa. Mataas daw po yung approval sa mga OFW. Ba't hindi ho kayo mag-interview kahit 100 OFW? Yung mga random. Tignan ho natin mga ka-update kung kanino sila papabor, kay BP Sara ba o kay Marcos Jr. Tignan lang po natin kung sino mapapahiya. Diba? Kaya wag ho nilang lokohin, gaguhin yung mga tao kasi mulat na ho yan May social media na ho. Hindi lang naman puro media news o balita. Meron na ho mga gadgets, meron na tayong social media na makikita mo talaga yung katotohanan. Lalabas at lalabas ho talaga yung totoong nangyayari, totoong bagay sa isang lugar. Kaya ngayon, yung matinding korupsyon nitong si Marcos Jr., mga ka-update, parang malabo yatang baguhin niya yung sarili niya. Kasi nga, kakampi niya o pinsan niya si Martin Luther King. Kaya dito mga ka-update, mag-react na tayo. Medyo napahaba ho tayo sa ating intro. Pero bago ho yan, mga ka-update, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Napakalaking tulong na ho niyan. Kaya mga update, diretso na ho tayo. Nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa korupsyon. Good morning, President. Vice President. Yung interim release ni Captain Digong, kumusta na po ang update? Nag-file po ng interim release yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay sinabit na po nila at na-deny po yung interim release. Ngayon, ang hakbang naman ng defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga supporting documents na nagsasabi
na wala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, ibig sabihin magtatago. Pangalawa po ay magte-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na merong mga investigasyon noon dito sa ating bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, Leila de Lima, nag-investiga ang Senate, yung pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong nanakot, walang nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. In fact, sinasabi na lagi, pabayaan ng mga tao na magtanong, pabayaan na magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Good morning, VP EY, Panigiri of DWIC. Reaction niya po una, pilit na siya shift yung investigation dinadala sa flood control projects sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistema pinatupad at pinapatupad ng pamunaan ng mga Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects dun sa inyo? Isa pa ho yan mga kapatid, no? Kahit na ano pong paninira nila dyan sa Davao, wala ho silang masisira dyan. Nakikita naman po natin na may konting aksidente lamang ho dyan. May konting baha na kahit sa tuhod lang, bumahalang ng mga isang araw, 2 araw, matindi ho nilang ibas dyan. Ipapagita ho agad dyan, breaking news. Puro lahat nakapokus ho sila sa Davao. But hindi po nila itry magbalita dyan sa lugar ni Marcos Jr., sa lugar ng kanyang anak na si Sandro Marcos, sa Ilocos Norte. Tignan lang ho natin mga kapatid kung anong mangyayari kung hindi po mapahiya itong si Marcos Jr. Kasi lahat ho nila, pinopokusan lang ho nila yung Davao. Masiraan lang ho yung mga Duterte. Masayang masaya na ho yan. Kaya yung mga pinklawan mga kapatid, tuwang-tuwa ngayon sa administrasyon. Bakit ho? Wala naman po silang pakialam sa korupsyon. Yan po yung totoo. Ano po yung pakialam nila? Mawala ho yung mga Duterte dito sa ating bayan. Yan lang po yung pangarap nila. Matanggal yung mga against sa mga adik. Ayaw ho kasi nila yung ganun. Kaya galit na galit sila kay Pangulong Duterte. Dahil alam nyo, may mga pamilya na, nakakatawa kasi mga kabit eh. Yung kala mo sila pa yung inosente. Samantala yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila, may mga nabiktima dyan sa droga. Hindi lang nga ganyan yung, hindi lang nga droga mga kapit. Meron pang sexual assault na mga nangyayari. May mga grape pa. Alam niyo na ho yan kung ano yung tinutukoy natin. Kaya lahat ng paninira sa Duterte gagawin nila. Dahil nga ho, bangag ang presidente. Diba? Una-una po ma'am, hindi na kami nagugulat, no, na pilit na idinidikit yung flood control corruption kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sinasabi ko nga doon pa na unang-una, yung nangyayari na yun, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na, wala na yun. Ang usapin po ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget, at yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung i-tagpig natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila
isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Negative reaction po ng mga tiga Davao, wala silang negative reaction. Opo. Wala silang negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod na plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-graft and corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po ang inyong pakikera? Dahil po kasi unang-una mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring bike-up dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-hati-hatian. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na ang nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga korupsyon sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siyang ginawa. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun Hindi na siya makakatakbo bilang presidente. Maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao
sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani po ng Radyo Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman yun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI. Tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. Ganto lang ho yan mga kabdi. Tugma-tugma ho yan eh. Yung DFA ayaw hong kansilahin etong passport ni Zaldico. Nagsalita nga si Ridon mga kabdi na hindi daw hong pwedeng kansilahin ang passport ni Zaldico kung walang utos ng korte. Tapos, tugma-tugma ho yan eh. Yung ICI, ginawang state witness etong si Martin Romualdez. Ano pong pagitan yan? Pag ganyan na ho yan. Yan. Paakit ho yan eh kay Marcos Jr. Tapos itong si Marcos Jr., pagtatakpan niya ho yung media, sasampalin niya lang ho ng, alam niyo na yan, pera. Siyempre. Kasi pagmamay-ari ho nila yung mga media, mga kabito. Pagmamay-ari ho nila yun, sinasapalan lang ho nila para pagtakpan ho. Tapos ngayon, siyempre, pag hindi nakauwi si Zaldico, safe ho sila. Bakit mga kabit? Hindi ho makakakanta etong si Zaldico. Hindi ho yan makakapagsalita pag pinauwi nila. Hanggat nasa ibang bansa ho yan, safe pa rin po sila. Pero oras na mapauwian mga kabit, magkakabulgaran na. Mabubuking na ho lahat ng baho nila. Kasi yan si Zaldico mga kabit, bilyon-bilyon din po yung mga ninakaw eh. Diba? Bilyon-bilyon. Tapos etong si Martin Romualdez, ganoon din. Pero anong ginawa? State witness. Kaya, kahit na anong pag-iimbestiga ng ICI, mga kabit, malabo ho silang makasuhan. Gawin pa nilang national hero yung si Martin Romualdez panigurado. Kung sino-sino ituturo niya yung mga Paul guy nila. Kahit sino po ituturo nila para masip sila. Yun lang po mga kabit. Masisip po sila. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po. Ang bansang talo po ng Energy Firm Dagupan. Napakinggan na din na kanina ombudsman man at naman natin may bago tayong ombudsman pinag-uusapan ng tungkol sa atin. Any comments po? Opo. Sa usaping salian naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun? Pwede nang kunin ang salin. Dati pa naman po pwede kunin ang salin eh. Matter of hihingi ka
sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism.